Another construction update na naman po para sa Brentwood Residences. Habang binabaybay po natin itong highway na to papuntang Kapasarlak guys, isi-share ko naman po yung aking mga nakikita dito. Mangilang-ilang mga puno ng nyug at puno ng mangga po ang madadaanan po natin dito sa kalsada na ito guys, at mas lamang po ang palayan. Ayan, malawak-lawak po ang palayan ang makikita po ninyo dito. Palayan din po ang harapan nitong Brentwood Residences guys. Kasalukuyan pong nagbubunot po sila ng punla nung kami ay dumalaw. Papasok na po kami sa my Brentwood Residences at ating titignan kung ano po ang update sa bahay na ipinapagawa po ng aking anak. At ito po ang nagawa nila sa loob ng 4 na buwan guys. Ngayon naman po ay i-check naman po natin kung ano ang nagawa nila sa loob ng bahay guys. Tara, pasok po tayo sa loob. Akala ko po guys ay tapos na po ito dahil ang usapan po namin ay 2 to 3 months ay mayayari na po itong bahay at pwede na pong malipatan na. Pero ganito po ang nadatnan po namin. Ito po ang pinakasala niya guys, at ito naman po ang garahe. Yan. At dito po sila gumagawa, nag-assemble po ng mga bakal na gagamitin po nila para sa bubong. Ito naman po ang kumbaga parang door exit po guys sa kusina. At yan pong nasa bukana na pintuan, yan po ang gagawin pong CR yan. And medyo malawak-lawak naman po ang kusina guys. Ayan. Dati po itong itong area na ito ay sala kusina po yan at saka CR ay masyado pong maliit, kaya napag-isipan po ng anak ko na bilhin yung natitirang space po sa may bakante sa tabi ng bahay po nila. Yan. Kaya po pinabago po ng anak ko ang bahay na ito. Nga lang po hindi po namin inaasahan na ganito katagal. Pero okay lang po sa amin basta't matapos at wala pa po naman ang anak ko. Pero ang sa akin lang, ang usapan sana ay usapan. Sa bagay po ang usapan na babali din paminsan-minsan. Tapusin lang po ni contractor ay okay na po sa amin. Pero sana sa susunod ay wag nang mangangako, di po ba? Sana po sa loob po ng 1 buwan po ay talagang okay na po ang lahat, pati kuryente, tubig, ayan, ayos na po sana. Medyo panatag ng kalooban namin noon. Pero nakikita ko naman po ay talagang masigasig na din po yung contractor na tapusin itong project na ito dahil sa sobrang tagal na din. Marahil po ay nabisi lang po sa kanyang seminar at hindi po niya napagtuunan itong project niya. Pero sana man lang every weekend or pag umuwi siya galing sa seminar ay masilip man lang sana niya yung kanyang project. Yun lang po ang aking request sana guys. At sa mga po dyan nangungontrata, wag po ninyong pabayaan yung inyong mga project nang sa ganun ay mas marami pa pong kontrata ang matatanggap po ninyo. Ayan, at mas maraming tao pa po ang magtitiwala sa inyo, di ba guys?
malamang nitong pangalawang linggo ng August guys ay bibisitahin ko na naman po kung ano yung latest update, pero awa naman po ng Diyos ay medyo maganda-ganda naman ho yung mga isinend ni contractor po sa amin. Ito po ang master bedroom guys, at itong dalawang pinto naman na ito ay kwarto po ng kanyang dalawang anak. Ito po yung sa babae. Yan, medyo maliit po kasi maliit lang naman din po siya. Ayan. Medyo ito naman po yung kwarto ng anak niyang panganay guys. Ang ganda po ng tanawin po sa bintana, at yan po ay palayan guys. Magandang simoy ng hangin. Ayan. Preskong presko pa. Yan po ang nagustuhan ko po dito. Ayan, busy na po si Mason na nagtatanggal po sa mga pinagamit, mga extra na lupa, kumbaga, lupa semento guys, yung mga nalaglag na semento nung sila ay nag-finishing guys. Ayan, magta-tiles na po sila ngayon dyan guys. At si contractor ay abalang-abala sa pagkuha po ng mga order ng mga marble po sa tindahan. Dito po ang may pinakamagandang pwesto ng kwarto guys, kasi ang likuran po nito ay palayan. Ayan, dire-diretso ang ng hangin kumbaga. Kaya lang siguro pagka tag-araw guys, mainit din naman dito. Kaya tama-tama naman po, may aircon naman. Ayan, kaya wala naman po silang problema. Tama-tama guys, makapanghingi tayo ng mga pinaggapasan na guys, na kumbaga dahon ng palay, ano bang tawag doon? Basta yun na yun. Nakaabang na po yung mga papatungan po ng yero at mga wire guys para sa kuryente. Magagaling naman po yung mga trabahador ni contractor. Nakita ko kung paano sila gumawa nung minsan ay nung una pang ginagawa po ito guys. Nakita ko kung paano sila mag-finishing. Talagang magagaling sila. At wala ka naman talagang may pinta sa kanila. Nga lang, ang nangyari po ito, nagtagal. Marahil may sariling dahilan naman po si contractor kung bakit. At awa naman ng Diyos ay tuloy-tuloy naman na po ang trabaho, at ito na po, may update na po sa mga ginawa nila sa loob ng 2 linggo guys. Ayan po. Ayan.